Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino, ang tamaan siguradong malalatayang sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwalin at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suarez sa kanyang programa Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang init-init. Araw po ngayon ng Miyerkules dito sa ating programa ang Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Ito yung Kadyu ng Suarez. Isang oras po tayo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa mga maiinit na issue, mga balita na ika nga po ano ba sasabihin to? Nakakabulisit, nakakainis, o basta nakakainis pa rin. Ay, bayan kong Pilipinos, shout out ha. O, ingat-ingat po tayo mga kababayan dahil sa sobrang init, lahat po ngayon mainit. Kaya pinananawagan natin sa buong mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. O, ingat at ingat pa. Sabi nga mga bayan, walang mag-iingat sa ating sarili, kundi mismo tayong may katawan. Alam naman natin, nakabayan kong Pilipinas, kakambal ng init, stroke. Diba? Sakit. Kaya ang payo natin sa ating mga kababayan, lagi kayong mag-ingat. Hindi lamang po ba sabi nga hindi lamang po yung pag-iingatan natin, yung ating katawan. Maging yung ating mga ari-arian, di ba? Yung ating buhay, dulot nga po ng matinding sunog na nangyayari po mga kababayan. Sunod-sunod mga kababayan, ang nangyayari pong sunog dito po sa Metro Manila. Alam niyo mga kababayan, kailan lang, kahapon lamang, kahapon ng madaling araw, nag-shoutout yung ating kaibigan, kaklase, kabats, bakit daw hindi ko na-cover yung sunog dyan sa may parting Benita, Juan Luna, Pag-asa, Lerma, medyo malawak. Pero hindi naman po masasabing lumaganap o lumaki yung sunog dahil maraming nasunugan. Nag-concentrate siya sa building. No? Dahil alauna ng umaga, nag-umpisa ang sunog, halos na apula yung apoy bayan kong Pilipinas, mga parting alas 7 na ng umaga, yung talagang wala na pong, wala nang sunog. Pero ganun pa man, apoy pa rin mga lumalabas. Dahil nga po yung building na nasunog, mga kabayan, gawaan po ng mga t-shirt, tela. Alam naman po natin mga kababayan, kapag ganyan po yung mga materials na nasusunog, matagal pong apulain yan. Dahil dyan lahat po ang chemical. No? Sabi, bakit hindi pinasok yung building? Meron palang po yun, bayan. Kapag halimbawa po, ganun po mga commercial building po yung mga nasusunog, hindi pinapayagan yung mga bumbero, no? Para pumasok. Sinara po ng may-ari ng building yung kanyang building na nasusunog. Dahil hindi pinapasok yung mga pamatay sunog yung mga pamatay sunog, mga bombero, hindi pinapasok sa loob. Dahil yung pala naka-insurance, kaya hindi sila pinapasok. Baka raw po masira mga ebidensya, kung ano pang mawala. Kaya mga kabayan,
Yung sunog na nangyari po kahapon, tumagal ng mahabang oras, ayun, yung pala talagang pinasunog na. No? Hindi ko sinabing sinunog. No? Dahil nagkakasunog na po, nasusunog, pinasunog na po ng may-ari yung kanyang building. Dahil may insurance pala yun. No? Kaya sinasabi ng ating kaibigan, si Renato Regidor, bakit daw hindi natin na-cover? May cover ko po. Hindi nyo lang nakita. Hindi nyo lang nabasa. Okay, sige mga kababayan, shout out, no? Kay Ma'am Carmen Pascual na nanonood sa atin. O, kaya sabi ko, advice ko po sa inyo, mga kababayan, ano tayo ng suras, ingat sa sobrang init, inom tayo ng maraming tubig. Tubig. Dahil pampatibay ng immune system. Puso ang sipon, puso ang ubo, puso ang sakit, puso ang lagnat. Lahat po ngayon puso. At pag mahina ang resistensya mo, ayun, sigurado, itutumba ka ng sakit. Malamang ma-hospital ka pa. Yun po yung payo natin. No? Sa mga kababayan naman natin, tungkol sa sunog, ang pinagmula ng sunog kahapon, yung sinasabi ko po, kinukwento ko po sa inyo, yun daw po dahil po sa charger. Ito na naman tayo. Yung mga napapabayaan nakasaksak ng mga charger, ng cellphone, isang nakakatulugan yan, pumuputok po yan. Kapag pumutok yan, apoy, sunog. Kaya para po sa mga responsableng mga kababayan natin, huwag niyong hayaan na ang iyong cellphone magdamag, nakasaksak sa kuryente. Pag overcharge, sabog yan. Kaya mag-ingat, at mag-ingat. Ventilador. Dito mo, pinatay mo si ventilador, nakasaksak pa yung plug niyan, mag-iinit pala yan, sunog pa rin. Kaya po yung mga faulty wiring din, dapat yung mga building, yung mga nagpaparenta ng mga building, o condominium, bahay, dapat lagi pong may regular check up yan sa mga electrician para hindi rin po pagmula na sunog. Yung mga mga jumper, dami niyan. Kadalasan kapag halimbawang sobrang na po yung socket nakasaksak yung parang octopus na tatawag. Ayan, pinagmumulan po na sunog yan. Kaya mag-ingat sa sakit, mag-ingat din po sa sunog. Okay mga kababayan, kahapon, siguro po naninibago kayo, no? Dahil dapat kahapon ako nag-live sa Kakampi. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Martes. Sabi ko nga po, overuse. Overuse na yung katawan natin. Sobra nang nagamit. Alam niyo po, makina naman po, nasisira kapag halimbawa sobrang gamit, katawan pa kaya. Sunod-sunod kasi activities namin. After ng mga coverage, dyan po sa, dito po sa Harbor View, na kung saan maraming media entity ang dumalo, ng mga kapatid sa pamamahayag, ang nag-cover. Dito po sa isinagawang forum ng Manila City Reporters Association, ang aming panauhin dyan, special guest dyan, ang philanthropist and industrialist, si Dr. Cecilio Padua. Guest namin po yan kahapon. So, marami po siyang paliwanag tungkol po sa pagtutulungan ng Pilipino, ng Pinoy, at ng Chinoy. Ito po yung tawagin FFCCII, ang Federation Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Ito si Dr. Padua, o si Dr. Cecilio Padua, magaling pong magaling pong negosyante. No? May tawag siya dugong Chinoy, pusong Pinoy. Ito yung sinasabi niya kahapon. Kung paano po nakakatulong ang ugnayan ng Pilipino
at ng mga Chinoy sa kalakalan, sa edukasyon, sa negosyo, no? Sa gobyerno, sa bansa. Sabi nga nandun na lahat po, kompleto Ricardos, yung nasabi pong ikangay forum kahapon, na kung saan inignay din po yung tungkol sa usapin ng pagbabago ng saligang batas, no? Pagpapaunlad ng kultura ng Pilipino at ng Chinoy, yung tulungan, maraming issue. Mas maganda po basahin nyo. No? Meron po mga inilabas sa pahayagan, tapos panoorin niyo po rito sa Kakampi Online, yung kung naturang ika nga po pakikipanayam Dr. Cecilio Padua para malaman niyo po, no, para makarating sa kinauukulan yung magandang adhikain ng ugnayan ng Pilipino at ng mga Chino. No? Marami tayong kukwento, kaya lang may mga issue rin po tayong tatalakayin. Before po yung usapin kahapon sa naturang forum, may nauna pa riyan. Binalita rin po sa Balitang Tanghali ni Ma'am Pineda Nicodemos tungkol po sa masarap na kainan. Na yung tinatawag pong fast food restaurant na matatagpuan lamang po sa Chinatown, ang Chuan Ki Restaurant. Alam niyo po ba yan? Ano na po yata, 84 o 48 years nang ika nga po dekada ang naturang kainan na matatagpuan lamang po sa Chinatown sa Binondo. Pag-aari po ito ni Mr. Jerry Chua at ng kanyang pamilya. Alam niyo, masarap ang pagkain dyan. Lalo na sinasabi po nilang gokong, no? Yan pong kikiam. Tapos meron silang mga black chicken soup. Marami. Kapag sinabi ko nga po ikulawin ko sa inyo, yung mga pagkain dito, bayan ko, maglalaway kayo. Ang maganda po rito, bayan, mayroong tips si Mr. Jerry Chua. No? Kung ano yung masarap na pwedeng kainin, lalo na mga kalalakihan. Masarap daw pong kainin yung soup number 5. Ha? Yung soup number 5 para daw po sa mga kalalakihan yan. Yan daw po yung nagpapataas ng libido ng isang lalaki. No? Kapag nakakain ng soup number 5. Ang soup number 5 kasi ito po yung tinatawag natin mga Pilipino bargaho. Bargaho ang tawag natin dito. Ito po yung bayag ng baka. No? Hindi man siguro ako masesensored po rito sa Kakampi Online. Ito po yung ari ng baka. Kapag kinain daw po yan, bayan ko, sigurado, lalakas daw po yung pagkalalaki ng isang lalaking kakain ng number 5 at itong black chicken soup na mabibilit makakain dyan lamang po sa Chinatown, yan sa Chuan Ki. Ngayon bayan, ang Chuan Ki kasi doon siya itinatag sa Binondo At bago ka makakain dyan, bayan ko, mga kababayan, naku, sobra haba ng pila. No, naglagay nga po ng bangkuron Kasi yung iba na kumain, nauna siyang kumain, hihintay mo matapos yon. Hihintay mo itong pang 20 ka nakapila. Hihintayin mo yung yung 11 na matapos bago ka makapasok. Ganon siya ka tindi. Ganon siya kabili, kasikat, no? Ganon po. So bayan, may kwento rito si Mr. Jerry Chua, no? Dahil nga po gusto niyang kanyang pamilya, talagang mapalawak yung kanilang, malawak na at malaki na. Kasi si Mr. Jerry Chua, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung may-ari ng ng hopyang Engbitin. Pag sinabi mo yung Engbitin, sikat na hopya yan. No? Yung tikun. Yung siopaw. Marami. Yung mga delicacies na mga paninda. Marami po. Basta Mr. Jerry Chua.
No? Ngayon, bukod pa doon sa hopya, siopaw, kikiam, tikoy, meron pang tinatawag na mga mooncake, bayan, diyan po makikita yan sa Chinatown. Ngayon, nagkaroon ng sangay o branch, diyan po sa may San Juan, o bayan po ni Mayor Zamora. Noong pong Lunes, inano yan, pinasinayaan. No, nandun po kami, saksi po yung lingkod, nakakain ng yung lingkod talaga naman super sarap. At sinasabi nga ni Mayor Zamora, ito raw yung magbibigay buhay, no? Para sa kanilang lungsod. Dahil ano po na magbibigay po ng matatag na ekonomiya sa kanila. Dagdag ano po ito? Dagdag buwis na siguradong makikilala. Kung sa Tondo, meron tinatawag na umbo, no, mga kababayan. Dito po sa Chinatown, meron pong Chuanchi. Tapos, meron na pong sangay diyan po sa San Juan City. Kaya tangkilikin niyo po yan, mga bayan, para malaman niyo kung totoo po ang aking sinasabi. Chuanchi Fast Food Restaurant. Meron pa, mga kababayan. Pag-usapan naman natin, ano ba yung mga pwede natin itip? Kasi masarap magbigay ng tip para kung libre. Kapag tip libre, di ba mga kababayan? Mga pagkain igaya. Ayan, kasarap-sarap. Marami, lalo na yung tag-init. Di ba? Dadayo ka pa ng malalayong lugar. Makakarating ka ng parte na Tagaytay. Makakarating ka ng parteng Bulacan. No? Makakarating ng parteng Bataan. Tagaytay. Pag yung ako sinasabi natin, dadayo ka pa. Dito lamang po sa Maynila, may masarap ng kahinan. Kaya po, mas masarap pong kumain kapag tag-init. Dahil malakas makatunaw, malakas makagutom. Anyway, sige. Nagpasa natin yung pagkain. Pag-usapan natin na ngayon yung mga napapanahong issue. Alam niyo mga kabayan, tayong mga mahihirap. Kasama ako, mahirap ako, hindi mo na ako mayaman. Lagi tayong kumakapit sa swerte. Kumakapit tayo dun sa alayes, swerte. Sabi nga ng mga Batanggenyo alayes, swerte. Kasi, ang Pilipino, mahilig yan makipagsapalaran. Mahilig yan tumaya o mahilig sumugal para sila yumaman. Bukod sa kasipagan, nandiyan pa rin yung kanilang paniniwala na sila yayaman. Tulad ng lingkod. Ako'y naniniwala na hindi habang panahon ako mahirap. Karating ang panahon, ako yayaman. Kailangan meron kang fighting spirit. Di ba, RV? Dapat lagi tayong mayroong fighting spirit. No? Para ikaw ay yumaman. Ano yung shortcut na pagyaman? Kung wala kang puhunan, kung wala kang kapital na malaki, yung kapital mo 10 piso o 20 pesos, itataya mo na lamang sa loto. Baka makachamba. Di ba? Kasi may slogan ng PCSO. Diba? Ang slogan ng PCSO, mga kababayan, nakakatulong ka na, magiging milyonaryo ka pa. Di ba? Sarap pakinggan, di ba? Nakakatulong ka na, ganyan ang Pilipino. Mahilig tumulong. Isipin mo, makakatulong ka na, magiging milyonaryo ka pa. Bayak po, kasarap, di ba? Dati po, charity sweepstake lang, di ba? Yung pong ticket, bibili mo na halagang, inabot ko pa yung 2 piso sa Philippine Charity Sweepstake. Yung taya ka ng 2 piso, 5 piso yung ticket, di ba? Binobola. Natatanda ko pa si Mayor Fredlin. Nagkaroon ng anomalya doon sa PCSO. Nung iniimbestigahan, NBI pa rin si Director ng National Bureau of Investigation itong si dating Mayor Fredlin.
Siya muna yung director nang iniimbestigahan niya po yung anomalya sa PCSO. Mahilig kasing tumaya itong si Tim, nakasama namin yan eh. Ngayon, mahilig bumili ng ticket. Yung ticket na Sweet Steak, bumibili talaga yan, banig-banig. Ngayon, nung kami naman, pumunta kami ng Bulacan, nagkaroon ng matinding bagyo. So, kasama namin si Mayor Lim, nagko-cover kami sa Hagunoy, Malolos, no? Bulacan. No? Nagko-cover kami rin ng mga binaha. Tapos kasi may dala kami mga relief goods eh. Dinala namin doon sa Bulacan. Lahat po ng yung mga Lotto outlet, tinatayaan ito. Taya ng taya. Kaya bagong Sinato eh. Ang Sinato yung driver ni Mayor Lim. Lahat ng mga daanan nitong Lotto outlet, taya siya ng taya. Ang taya niya puro yung Lucky Pick, yan ang taya niya. Kaya lahat ng mga lotong dinadaanan namin, tinataya niya. Kasi may experience na po si Mayor Fredlin, nanalo na po sa loto. Meron na siyang may prueba na siya. No? Kaya lang hindi loto yung napanalunan niya. Yung ticket, yung binobola. No? Tapos yung resulta sa kabayong, yung karera ng kabayo. Tapos meron pang pagbobola. No? Ngayon, ang panahon ni Mayor Lim, NBI director siya, nagkaroon ng malaking anomalya po sa PCSO, nagkaroon ng dayaan daw. So, inimbestigahan ni Mayor Lim yun. Yan loto na yan. Kaya statistic na yan. Bumili siya ng ticket. Isang banig yung pinili niyang ticket. Tumama. 50, malaki na po ang tama, 50 million yata yung nadali ni Mayor Lim. Kaya maraming nagduda kay Mayor Lim. Bagamat tumama siya ng parehas na tama, pinagdudahan yung tama niya, na kasi nung kasalukuyan iniimbestigahan ng NBI ang anomalya na may dayaan doon sa PCSO. Tumama si Mayor Lim sa Sweet Steak. Kaya sabi, naku, nalagyan si Mayor Lim. Nabayaran. Yung NBA director sa panahon ni Cory Aquino yun eh. Maraming nagduda doon sa panalo ni Mayor Lim. Na alam naman natin na walang daya yung panalo ni Lim. Pero naman, marami pong nagduda. Kung kailan i-imbestiga, tsaka nag-iimbestiga, tumama. Ayun, nag-i-issue yun. Ngayon, Dayan, i-a-apply natin ngayon itong issue. No? May tumama na naman ngayon, bayan ko. No? 12 million yata ang tama ngayon. Isang tao na nanalo sa PCSO. Sa loto. Isang tao, 12 million mahigit ang tinamaan yata po ngayon ba? Solo winner po yun, mga kababayan. Na kung saan, ito na po tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung nangyayaring anomalya diyan po sa PCSO o itong loto. No? Bayan ko, sabi nga iniimbestigahan to ng Senado sa pamumuno ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon bayan, kasi sa loob na isang buwan, 20 ang tumatama. Nakukuha yung premyo, jackpot. Isa lang ang nananalo. Sa 20 roll na raffle, yung sinasabi natin, o bola, 20 ang nananalo. Isipin niyo mga kababayan, sa 20 nananalo, 20 panalo, isang tao nananalo. Bakit di ka magdududa? Di ba? Bakit di ka magdududa? Napakahirap pong manalo sa loto. Milyong kombinasyon yan para mapanalo ng jackpot. Pero ito, sa loob ng isang buwan, bayan ko, 20
ang nananalo ng isang tao. Totoo ba yun? Totoo ba yun, mga babayan? Hindi pala totoo yung pag tumaya ka sa loto, ha? Makakatulong ka na, magiging milyonaryo ka pa. Hindi pala totoo yun. Kasi kopo, no? Kopo ng isang tao, yung premyo, sa loto. Ang tanong natin, ang galing naman ng tao yun. 20 beses na nanalo sa loob ng isang buwan. Ilang buwan meron ba? Ilang araw ba tayo sa loob ng isang buwan? 30 días o 30 araw. Ibig sabihin, bayan ko, araw-araw may tumatama ng jackpot. Kaya nga lang yung 10 araw. Yung 10 araw, siguro pinalalaki yung taya, pinalalaki yung premyo para tamaan ng isang tao. Bakit natin nasabi yan? Ito po yun, bayan. Natatandaan, yung February yata po ito, nadali yung 640 million Lotto jackpot. 640 million nadali ng isang tao. Bakit hindi tataas ang kilo yun? Hindi ba? Siyempre, kapag malaki ang tama, mas maraming tumataya. Kasi lahat gusto nilang makuha yung malaking premyo. Napakahirap tamaan, bayang ko. Pero, tinamaan. Kasi nauusyo rin yung po yung yung online loto, yung tatayakan lang by electronics. No? Pwede ka hindi pumunta sa loto outlet. Pumunta ka na lang sa online. No? Mukhang ganun po nangyari, bayan ko. Ito po ngayon, bayan. Paano nanalo? Di ba? Paano nanalo? Kaya binalirot ito ni Senator Rafi Tulfo na kung saan, mga kababayan, ito po yun. No? Hindi kasi, tinitignan ko rin paano nadali at paano napanalunan. Simple lang pala, bayan ko. Mamumuhunan ka. Kapitalista ka. Mangangapital ka para makuha mo o ma-jackpot mo yung premyong 640 million premyo. No? 640 million ang premyo, tatayaan mo lahat ng kombinasyon. No? Ang kombinasyon, bayan ko, no, may halaga. Sabi ko nga, milyon eh. Milyon, ang kalaban mo, milyon din ang itataya mo. Kung meron ka bang 1 milyon, sa bulsa mo, isasapalaran mo ba sa loto yun? Hindi. Di ba? Kasi milyon ang kalaban mo eh. Milyong kombinasyon na numero eh. Para manalo ka sa loto eh. 1 milyon lang ang pera mo. Ang target mo, 640 million jackpot. Kailangan ng kombinasyon mo. Marami. Malaking kwarta. Kulang 1 milyon mo. Ang sinasabi, bayan, kailangan ng capital mo, ang pera mo, nasa 90 million para madali mo yung 648 million. Sinong tao po yun? Ang mayroong ganong kalaking kwarta. Bukod sa ganong kalaking kwarta, bayan, hindi ka pa rin siguradong mananalo. Dahil yung kombinasyon, sabi na, milyon kombinasyon. Para masapul mo yung tama, yung jackpot. Sabi na ba yan ikaw, alam mo ba, kung ikaw ay mananaya, alam mo ba agad kung ano numero ang tatama? Di ba hindi mag-aalat tsamba ka? Puro alat tsamba taya mo. Ngayon, bayan ko, may nangapital, may namuhunan para makuha nila yung 640 million. No?
Namuhunan sila ng 90 million. 70 milyong piso, mga kababayan. 90 million ang punan para mabili o makuha, mapanalunan ng 640 million. Sa paano? Sa paano? Pwede mo bang itaya yun sa isang lotto outlet? No? Kung doon sa isang lotto outlet ka lang tataya, ang punan mo 90 million, malamang matalo ka. Malamang matalo ka. Ang sikreto pala mga kababayan, no? Ito po yung binulgar sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. May sikreto pala dyan. Kung paano mo makukuha, mapapanalunan ang nasabing premyong 640 million. Kailangan kumupo ang lugar. Ang sinasabi ba yan? Ito. Diyan po sa Binondo. Binondo. Ito, ang dami mga Chinese din sa Binondo. Maraming negosyante rin. No? Diyan daw po kailangan kumuha ng 3 outlet ng loto. Loto outlet. 3 outlet ng tatayaan mo. Para hindi makahati, tinatawag nila, para makupo nila. Kukuha sila ng 3 loto outlet. Doon sila tataya. Yung 90 million, paghahatian nila yun sa 3 hati. Pagtataya sila ng 90 million sa isang loto outlet, 30 million ang itataya nila. No? Diyan sa parting Binondo. Tapos sa isang loto outlet, 30 million ang itataya nila. Tapos yung sa isang outlet, 30 million ang itataya nila. No? Para daw hindi maka-ambush, makahati yung ibang tataya. Kontrolado na nila agad po yung kombinasyon. Ngayon bayan, sa laki ng taya, bayan, sabi ko nga bayan, kung ikaw ay talagang talamak na manunugad, itataya mo ba yung 1 milyong piso mo? O yung may 5 milyon ka, itataya mo ba yung sa loto? Siyempre hindi, di ba? Dahil wala kang kasiguruhan na mapapanalunan mo yung jackpot. Kahit sabihin mo 5 million yung itataya mo. Kasi hindi mo alam kung tatama yung tinaya mong 5 million pesos para makuha mo yung jackpot na 640 million. Wala kang kasiguruhan. Maliban kung kaya mong maniobrahin yung bola ng loto. Kaya mong kontrolin, kaya mong aralin. Sabihin ko, dayain, ilagay na natin sa dayain. Kasi malaki capital mo Hindi ba? Dadayain mo. O paano dadayain? 90 million para sa 640 million. Napakalaking pera para ipuhunan mo. Kahit magaling kang manunugal, kung hindi mo alam ang kombinasyon na tatama, hindi mo itataya yung 90 million mo. Ngayon, bakit tataya? Bakit mamumuhunan ang isang manunugal na halagang 90 million kung hindi ka tatama? Napakalaking kwarta, di ba? Napakalaking pera para ipuhunan mo sa isang sugal. Maliban na lang, sabi nga, kaya mong kontrolin yung bola ng loto. Kung paano binobola, kung sino yung bumobola, kung sino yung tumataya. At paano saan kukuha ng gano'ng kalaking kwarta. Dito ba yan? Pumasok yung AMLAC. Papasok ang AMLAC. Itong Anti-Money Laundering Council, no? Ito po yung mangingialam, mag-iimbestiga. Kung paano, kung saan galing yung pera, kung sino yung namuhunan.
No? Kung sino ng kapital, kung saan galing yung pera. Kasi may sinasabi po dito, no, na pagdududahan din. Dahil ito po sa investigasyon, hindi daw po nakuha, no, ng PCO, ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang sinasabi pong tax identification number nung nag-claim ng tama. No? Wala po siyang tax identification number. Ibig sabihin mga kababayan, hindi alam ng PCSO kung sino yung claimant. Ang laking katarantado ng bayan, di ba? Ang laking kalokohan. Ako nanalo. Sabihin na natin, nanalo po ako sa sweepstake. Ako naniniwala yung identity pwede mong takpan. Baka ma-kidnap ako. Baka ma-hold up ako. Pero yung tatanggap ng panalo ng premyo, no, bayan, hindi mo mabibigyan ng tax identification number, isang malaking katarantaduhan po yun. Di ba? Yung claimant, hindi mo kilala. Paano yun? Doon po may duda. Ang tanong matagal na tayo nag-iisip. Diyan po sa loto, may dayaan talaga. Dahil hindi naman natin alam kung sino talaga nananalo. Wala nakakaalam. Dahil sinasabi, mga babayan, ang sinasabi nila dyan, kailangan sikreto. Kailangan yung identity ng nanalo, huwag ipaalam. Baka mag-meet siya ng buhay nila. Tama yun. Paano tayo nakakasiguro na talagang may nananalo sa loto? Lalo na ngayon, may lumabas na mga pangit na issue. May dayaan. Wala nang tataya sa loto. Hindi ba? Ganon Wala nang tataya. Ako dati masipag ako magtataya ng loto. Ibigay ko na lang dun sa nangailangan yung pera ko. Tutulong ko na lang. Hindi na ako dadaan sa proseso. Hindi ba? Kesa lulukoy mo pa ako na magiging milyonaryo ko kapag tumaya ako sa loto, pero hindi pala ako magiging milyonaryo. Inaasa mo lang ako. Ngayon 12 million, tinamaan, solo winner ulit. Paano mo mapapaano itong mga opisyal ng PCSO? Kung hindi sila nandadaya. Diba? Kaduda-duda Kaduda-duda. Lalo ngayon, bayan ko. Number 1 na yata sa buong Pilipinas ay maraming corrupt na opisyal sa ating gobyerno. Number 1 na po, maraming kuratong sa ating bansa. Hindi lang milyon ang ninanakaw rito sa atin, bilyon. Na hindi mo pwedeng tanungin. No? Pati yung salain, hindi na pwedeng ipresenta ng mga nasa gobyerno. Tignan niyo po yung dumasa ng bilyon-bilyong kwarta ng bayan. Yung confidential fund, intelligence fund ng mga Duterte. Kailan lamang po, ngiyaw-ngiyaw ng ngiyaw-ngiyaw, si Baste. Si Pulong, si Congressman Pulong, 51 billion sa isang distrito niya, sa Davao, ang kanya nakupo. Pero walang project. Ni Sara Duterte, Vice President, 125 million sa 11 araw lamang ginastos
Wala rin paliwanag. Saan napunta? Saan ginastos? Bawal tanungin, hindi sakop ng Commission on Audit. Bayan kong Pilipinas. Sabi nga napakalaki na nakawan na nangyayari po rito sa ating bansa. Bilyon. Hindi milyon. Bilyon-bilyon. Yan pa kayang PCSO? Ay, bayan. Kakaiba. Kakaiba. No? Walang nananagot eh. Walang napaparusang magnanakaw. Kaya magnanakaw rito sa ating bansa, tuloy-tuloy lang. Sabi nga mga kababayan, naging negosyo na po. No? Naging hanap buhay na po yung paglilingkod sa bayan. Dati ang tawag lingkod bayan. Ngayon po bayan, iba na tawag. Hindi na lingkod bayan. Lingkod nakaw na ang nangyayari po sa ating bansa. Alerto Balitang News Watching. Ayan, nanonood po si Fernando Hota. Maganda nga po Sir June. Wala kay Fernando Hota. Ng Alerto Balitang News is Watching. Ito yung napapag-usapan lamang. Ang pinag-usapan natin, in loto, patayaan mo para makupo mo yung panalo. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, no? Mga politikong ibinoto, ito po yung nagnanakaw na hindi mo pwedeng arestuhin. No? Buti pa yung mga nagnanakaw ng cellphone. Kapag nahuli, bugbog sarado. Diba? Nagnanakaw ng motor. Nagnanakaw ng pagkain. Pag nahuli po yan, mata lamang na walang latay. Pero ito ba yan? Yung mga nagnanakaw po sa gobyerno, sa kaba ng bayan, binuhod-boto pa, nagiging presidente pa, nagiging senador pa, nagiging vice president pa. Ito yung mga magnanakaw na sinasaluduhan, niyayakap, niyayapos, sinahalikan. Yan yung mga magnanakaw, no, na nasa gobyerno. Pero yung mga magnanakaw ng pagkain, nagnanakaw ng cellphone, nag-aakyat bahay. Kapag nahuli yan, bayan ko, patay. Bago dali sa presinto, bugbog sarado. Pero itong mga magnanakaw na nasa gobyerno, sus, Mariones. Sabi ko nga hinahalikan, niyayapos, nagpapa-selfie pa. Uy, nagpa-selfie ako kay Vice Mayor, kay Mayor, kay Congressman. Nakuha kami ni Presidente tsaka ni Vice President. Tsaka nitong si Senator dito. May kuha kami. Ang pogi, ang bango-bango. Magnanakaw yun. Pinuri mo pa. Di ba dami nga questionable yung confidential pa ni Sara Duterte. Hindi maipaliwanag kung paano niya binastos. Pero marami nagpapakuha ng litrato kay Sara Duterte. Ganon din kay Digong, kay Duterte. Ganon din kay Baste, kay Pulong. Mga nagpapapicture. Hindi naman po sa mga Duterte. Sa mga politikong sagrado o markado po sa pagnanakaw. Ang iba natin mga kababayang Pilipino, nagpapaselfie pa. Pero kapag
Kapag halimbawa, si Juan de la Cruz, nagnakaw ng dilata sa supermarket dahil ang anak at pamilya niya nagugutom. Kapag hinuli po na security guard, kinukunan pa ng litrato, may mugshot pa. Ipipresenta, didikit yung mukha sa pader ng supermarket. Ito, magnanakaw ng dilata. Ito, nag-shoplift. Ito, ganito. Lahat ng paskin, maski na yata sa LRT station, MRT station, nakapaskin yung mukha ng magnanakaw ng durokot eh. Pero ito mga nagnanakaw sa gobyerno, sabi ko nga mga babayan, hinahalikan, niyayapos, inaakap, nagpapasente pa. Tuwan-tuwa pa ang ibang Pilipino. Harapan ng ginagago, harapan ng tinatarantado, harapan na winawalang niya, nakatawa pa. Ngayon, magtataka ka ba kung bakit ang ating gobyerno, ang ating bansa, ganito. Sabi ko nga mga kababayan, dalawa lamang. Gusto mo yumaman sa Pilipinas? Magtayo ka ng relihiyon. Gaya ni Pastor Iguloy. Bayan, yung anak ng Diyos daw siya. Pero lintik ang kayamanan, bayang ko. Ang ari-arian. Hindi pala pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Isa lang pala may ari nun. Hindi pala pag-aari ng simbahan yun. Pag-aari pala ng Kibuloy yun. Kita niyo po, iniimbestigahan na si Kibuloy. Tungkol po sa mga yaman niya, tungkol sa mga anomalya pinagagawa ni Kibuloy, anong ginawa niya, yung yaman niya. Ginawa niya tagapamahala, yung best friend niya, si Duterte. Tignan niyo ba yan? Bilyon-bilyon ang kwarta ni Kibuloy. Kaya ang turo nga niya sa sarili niya, talaga above the law. Kita niyo po, naglaro ng Senado at Kamara, hindi ba? Pinag-aaway-aaway ang senador para lang huwag siyang ma-aresto, ma-imbestigahan. Sino ba si Kibuloy? Hindi man siya presidente. Hindi nga siya lingkod bayan. Ano siya? Ordinaryong pastor. Bakit? Bakit namamalahibo ang mga senador? Nag-aaway mga senador para sa investigahan ko si Kibuloy. Ngayon wala naman itong kapangyarihan para tapakan ang karapatan ng mga senador. Sirain ang institusyon ng Senado. Bakit ganun siya ka-influensya? Kasi bilyonaryo siya. May kapangyarihan siya magpaikot ng tao. Kasi nga ang tinitignan, hindi si Kibuloy. Ang tinitignan yung pera ni Kibuloy. Yung proteksyon. Para proteksyon na lang si Kibuloy. Kasi parang po, ang may immunity lang. Gaya po ng presidente, vice president, congressman, senador. Yan po yung mga may immunity. Kahit magmura na magmura yan, kahit tumanggi ng tumanggi yan sa mga imbitasyon sa kanila, pwede kasi may immunity sila. Pagdating kay Kibuloy, may immunity ba? Tawa, hindi ba? Pero bakit hindi maaresto? Bakit nagbibigay ng 17 kondisyon para siya pumunta sa Senado? Sabi ko nga bayan ko, sino ba si Kibuloy? Tawa. Pastor lang. Ang sinasabi, nagpapanggap na anak ng Diyos. Anong kinapitan? Pwede yun. Bilyonaryo. Yumaman. Lahat yumuyo, lahat sumasamba, lahat nagmamano. Kasi may pera. Pero kung kapangyarihan sa estado, wala. Wala. Pero kaya niya magdikta. Kasi nga, super rich siya. Bilyonaryo. Anong ginawa niya lang? Dati naman si Kibuloy. Lawa, di ba? Yaman man yan, hindi talaga super rich.
Hindi talaga mayamang-mayaman. Eh, may super yaman. Tignan niyo po yung mga ari-arian si Don sa daang milyon ang halaga. Oh, dolyar ang pinag-uusapan. Nagmamano ang lahat. Dahil sa tinayo niyang Kingdom of Jesus Christ. Reliyon. Kaya niyang magkaroon ng kapangyarihan sa yaman niya dahil sa reliyon. Ano pa? Tumakbo kang presidente ng Pilipinas, kaya ni Duterte. Hindi mo pwedeng questionin yung kayamanan. Hindi mo pwedeng dalirutin yung mga nilaspag na pera na sa akin. Kayaman, naging super yaman. Hindi mo pwedeng questionin. Hindi mo pwedeng dalirutin. Dahil may batas na sinasabi dapat ipresenta ang statement asset and liabilities and net worth. Yung SALN ng isang nanunungkulan sa gobyerno. Pinaboy nila yung batas para wag sila mag-question. Sabi ko nga, bayan eh. Ito yung mga simpleng magnanakaw na hindi naman magnanakaw. No? Pagkatapos tatayo siyang tablado, magsasalita. Di ba? Magpe-prayer rally. Pero yung katarantado na ginawa nila sa bayan, hindi nila masabi. Hindi nila madepensa. Dito lusopuhin ka pa, mumurahin ka pa kapag kinu-question mo yung kanilang kapasidad. Kinu-question mo ang kanilang yaman, mura pa abutin mo, baka patay ka. Wala na sa gobyerno. Turing pa sa sarili, talagang makapangyarihan. Ganyan dito sa Pilipinas. Kasi po pumapayag po ang maraming Pilipino. Sinasampal na, dinudura na sa mukha, nakatawa pa. Kita niyo po. Nagkakagulo sa sa Senado. Bastusan. Kaya ngayon lang po, pinanonood ko. Nag-walk out si Senator Rapi Tulfo. Nag-walk out. Senador yun ba yan? Bakit? Kasi pinaglalaroan sila ng resource person nila, ng mga pulis. Tungkol sa pag-aresto nila. Pag-aresto ng mga pulis. Na parang sa pakiramdam ni Senator Rapi Tulfo, tinatarantado, ginagago sila ng resource person na inimbitahan nila. Ito yung pagsisilbi na lang na warrant of arrest, tsaka search warrant ng mga pulis. Pinaiikot ng mga pulis yung mga senador. Ito po ba yan? Sabi nga, mas tuusan na po. Kita niyo lang po yung pag-aresto kay Kibuloy. Hindi ba si Robin Hood Padilla? Si Jaime Marcos? Si Bongo? Sino pa ba? Cynthia Villar. Dapat 5 pa yan. Si J.B. Ercito. Tingnan niya ba yan? Magkakasama sila sa isang tanggapan, itong institusyon na sinabi. Pero wala silang pagkakaisa. Hindi sila nagkakaisa. Meron pong kumukontra. Gayong 24 na senador sila. Dapat may isang boses yan. Dahil Senado nga po eh. Ang Senado, institution yan, bayan. Ang boses na isa, boses ng lahat. Ganyan yan. Tignan niyo po ba yan? Ano nangyari? Dahil kay Kibuloy, yung pambabastos ni Kibuloy, yung pagtanggi, pagbibigay ng kondisyon ni Kibuloy sa Senado, ito po bayan ko, nababawasan, nawawala kapangyarihan ng Senado. Nababastos, in short, mga nabayan. Kita niyo mga resource person, sinasabi? Hindi na sila nagsasalita dahil sinasabi, nasa korte na po ang usapan. No? Hindi na kami magpapaliwanag sa Senado. Doon na lang kami magpapaliwanag. Hindi papayag na senador.
Hindi. Iba ang Senado, iba ang judiciary, iba ang korte. Dapat legislative, dito ipaliwanag mo bago ka magpaliwanag sa korte. Ganun ang kondisyon. Kasi sinasabi naman tama at may mandato. Dahil kung wala talagang mandato, ang Senado at Kamara sa mga pag-iimbestiga, iko-kontra na dyan itong judiciary. Ibig sabihin, nasa linya ng katamaan. Kinikilala yung karapatan ng Senado at Kamara na mag-imbestiga. Pero dahil nga po sa ibang mga senador, na hindi ko po alam, nagtatanga-tangahan ay talagang kamote ang utak, hindi na. Ibato na natin sa korte yan, hindi natin pakialaman. Dahil kikibulo yun. Pero kapag halimbawa, ordinaryong ikangay iimbestigahan, bayan ko, grandstanding pa sila. Kita niyo po, yung walang kakwentang away kalsada, yung pong pagmamaltrato sa isang ikangay kasambahay, na Senado pa. Pinag-usapan pa, pinagtalunan pa. Oh. Lahat sila nagkakaisa, pero pagdating kay Kibuloy, nababasag po ang Senado. Kaya tama yung sinabi ni ni Senator Hontiveros. Kasi tumagal na tumagal, pinaglalaro sila Kibuloy na senator si Atty. Topacio. Tinatarantado nila ang Senado. Bagamat maraming kamote po sa Senado, hindi naman lahat. Institution yan eh. Para sirain at bastusin mo. Kaya nga po, nababastos na. Yung iba, nagpapakulong na lang. Nagpapasay contempt na lang. Hindi na sila nagpapakulong. Nagbibigay paliwanag. Pero wala namang kapangyarihan daw ang Senado para sila i-detain. Wala namang police power. Kami nabastos nila. Yun po'y sinasabi ni Hontiveros. Ako nga, sabi ko nga, kung hindi ma-aresto ng Kamara, ng Senado, itong si Kibuloy, buwagin na lang. Dahil pagtatawanan lamang sila ng taong bayan, ng buong mundo, na ginago sila ng isang Kibuloy, na hindi naman walang kapangyarihan sa gobyerno para sila paikutin, para sila bastusin. Magiging magiging pattern na si Kibuloy. Hindi pala kay Kibuloy, gawin natin. Hindi na kami pupunta riyan. Arrestin niyo na lang kami. Ganun po yun. Nasasalaula po ang gobyerno, ang ating bansa, ang batas, Senado at Kamara. Ngayon lang, bayan ko, bago naglabas ng warrant siya noon, di ba, si Subiri, pinaikot-ikot niya, yan pala, nagkaroon pa ng back channel niyan. Nagkaroon pa ng sekretong usapan. Yun ang sabi ni Subiri, ginawa nila lahat para hindi magpalabas ang warrant ng pares, pumunta na lang si Kibuloy sa Senado para wag na magkaroon ng pag-aaresto. Nagmatigas yung Kibuloy. Ilang araw yung binigay, 3 araw. Hindi sumurrender. Kaya napilitan dito si Subiri, pero deep inside, sa kalooban ni Subiri, labag sa kalooban niya yung pumirma siya ng warrant of arrest. Kahiyaan lang talaga. Kahiyaan, di mo, Senate President ka, wala kang desisyon. Pinabastos na yung Senado, wala ka pang ginagawa. Ito yung Kamara, dati gigil na gigil. Di ba? Kung nga po sa franchise ng SMNI. Di ba ito sila Pimentel? Naglabas din sila ng warrant of arrest. Dapat aresto na within Monday, Tuesday, ngayon,
Nakahapon, dapat daw po maaresto na po siya. Si Kibuloy, bigla nag-back out. Bigla patras. Tinuro na yung Senado, bahala na Senado dyan. Wala na kaming pakialam. Ititawag pa mga manduro. Yung mismo kasing mga nasa gobyerno, sila rin ang sumasalaula ng ating batas. Ito po rin bumabastos. Gaya na lamang po ito, di ba? Yung chocolate hills sa bowl, nilagyan ng resort. Yan po, sabi ko nga, yung protected areas na yan, sasakyan ng mga senador yan. Pinaiimbestigahan ni Villar, Cynthia Villar. Baka raw meron pang mga resort na itayo. Yun doon sumisipag po yung mga senador natin. Okay mga kababayan, wala na raw pong oras. Sabi po ng ating PA dyan sa Kakanti Online. Muli po tayo nagpapasalamat sa makikinig at makikinig pa, magdokumento sa ating mga itangay muling ipalalabas dito po sa Kakampi Online. Ito yung kabayan, Kakampi, Kadyo na Suras, nagsasabi po, ingat po kayo at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. God bless po. Shout out, kabayan. Thank you, Mula sa Army. programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban.